Itong linggong to, Gaudete Sunday. Ano ba ibig sabihin ng Gaudete? Magsaya. Rejoice. Pag sinabi mo rejoice, pinag-uusapan natin dito, joy. Kaya rejoice, joy, di ba? May pagkakaiba ba ang happiness sa joy? Meron ba? Kasi parang positive pa din, di ba? Emotions. Positive emotion yun. May pagkakaiba ba? Meron, no? Kasi yung happiness, ano yan, sabi nila, fleeting yan. Ibig sabihin, ngayon masaya ka, bukas hindi na. Merong external impulse na nagbibigay sa iyo ng saya. Example, itong linggong to, makukuha na natin yung kalahati ng 13th-month pay. O, kita nyo, masaya, di ba? Masaya. Pero mamaya, baka yung saya nyo, wala na. Pagka kunyari, nako, rejection ang pinag-uusapan. Wala na yung saya nyo. Pero, yung joy, yung kagalakan, iba naman. Ito, internal, nasa sa loob mo. Kahit na ano mangyari sa'yo, may kagalakan. Example, natalisod ka. Pag wala kang joy sa puso mo, pag natalisod ka sa bato, mumurahin mo yung bato. Visit na to, stira araw ko. Pero pagka kunyari, meron kang joy sa sarili mo. Pag natalisod ka sa bato, anong bato, hindi niya alam, dadaan ako tapos akangiti pa. Ito yung isang bagay na sinasabi ng mga foreigners, yung mga sa social media, na kaibahan daw ng Pilipino sa ibang lahi. Ang Pilipino, nasa gitna ng pandemya, nakukuha pang magsaya, nakukuha pang tumawa. Ang lakas-lakas ng bagyo, ang baha hanggang dibdib, ginawang swimming pool yung baha. So iba yung galak nasa loob eh. At tayo mga Pilipino, natural na meron tayong galak. Sana wag nating kalilimutan to, wag nating hayaan na negative emotions yung magpatakbo ng buhay natin. So ito yung araw na alalahanin natin yung sinasabi na Gaudete, yung kagalakan. Tapos doon sa sinabi ni Juan Bautista, kasi tinanong siya, ano ba dapat namin gawin? Eh di ba si Juan Bautista precursor, ibig sabihin siya yung nauna para handa yung daan para kay Jesus. Parang ganito siya sabi niya, no? Hindi dapat pananampalataya lang at kasalanan lang nagpapatakbo sa buhay mo. Kasi hindi lang ito tungkol sa batas. Ang pinag-uusapan dapat natin dito yung the heart of the law. At ano to? Ito yung sinasabi ni Jesus na hindi ka pwedeng passive lang. Kailangan may ginagawa tayo. Sabi niya, pag may dalawa kang panglamig, bigyan mo isa sa nangangailangan. Pag may sobra kang pagkain, dapat binibigay mo na sa akin yung iba. Pag may sobra kang pagkain, dapat sinishare nyo. Ang sabi ng Catholic social teaching, pag may sobrang pagkain sa table nyo, hindi nyo na nakain, iba na may may-ari nun. Hindi na kayo may may-ari nun. Pero syempre, nagtitipid tayo, sabi nga ni Sir Den, medyo magtitipid tayo ng konti. Tapos ano pa sabi niya, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, huwag kayong higi na sobra. Ang tinuturo niya sa atin dito yung pagiging active, proactive. Kailangan ang pagiging Kristiyano ay nasa pamumuhay. Paano ba tayo mabuhay? Una-una, syempre dapat may kagalakan. Dapat masaya tayo lagi. Bakit tayo masaya? Kasi magpapasko na. Andiyan na si Jesus, dumating na. Dumating na ang ating Panginoon. So, paano natin gagamitin to? Paano natin apply sa buhay natin? Unang-una ngayon niya, maging puno tayo ng galak. Tapos, maging just tayo. Yung justice dapat pinag-uusapan natin. Yung justice hindi lang, ano ba pinapaniwalaan ko at iiwas ako sa kasalanan. Pero ano dapat kong gawin para pakita na dumating na nga ang ating Panginoon. So, Merry Christmas. Maraming salamat sa iyo. Good morning.